Magandang araw nga pala sa inyo mga tropa at mga kumpare at mga kaibigan natin yan, mga kamag-anak. Ako hindi gwapo pero sumakto lang, di rin pogi, sumobra lang sa kalokohan. Eto na naman ako, gagawa ng video, kunyari vlogger eh. Video dito sa ginagawa namin. At ito na nga pala yung area na to, kakatapos na ng bakuin, pinatag na ngayon yung lupa. Tapos gagawa na kami ng barak yan dito. Umpisa na namin paggawa ng baraks. Medyo malawak lang to, ng maliit kasi medyo kumulang ng konti, kaya ito napa-break time na ako. Pumunta na ako dito sa mga puno kasi medyo malilim, masyadong mainit ng mga siyang panahon. Kaya ang sarap dito tumambay. Tamang tama break time naman dito. Tamang ano lang ako rito, upo-upo, tamang video lang oh. Tapos napakasariwa ng hangin dito, napakaaliwalas. Talaga naman ang sarap dito tumambay, nakakaanto. Tinignan ko nga rin pala yung taas ng gagawa namin. Siyempre napakataas niyan. Diyan nga rin pala kami sa gitna ng ilog gagawa ng wall. Tapos ito na nga pala, tamang tambay lang ako rito. Kala mo pogi ang buta, hindi naman gagawa ng maganda. Kala mo talaga ang pogi. Mukhang expert na sinaunang tao na nabubuhay sa kasalukuyan. Mukhang napadalaw lang sa hindi inaasahan na hindi mo makikita. Kasi ito, pumunta nga pala ako dito sa kabilang area. Napakaraming puno nga pala dito na manggaw. Ayan oh, kitang kita nyo naman talaga oh. Napaka maraming bunga, tapos ang liliit nga lang, hindi pa makain. Tapos eto na, tinignan ko yung taas ng inaakyatan ko. Pag ako bababa sa ilog, titignan ko, napakaganda nga pala. Siya nga pala, ingat-ingat lang dito sa panahon ngayon. Napakaraming ahas dito, bigla ka lang tutuklawin ng hindi mo nakikita. Habang naglalakad ako dito sa gilid ng bangil, ayun, may nakita ako dito ng bitag ng bayawak. Napakaangas ng pagkagawa. Style PVC siya, ST PVC pala. Tapos eto, kahoy lang linagay dyan, pang-angat niya no. Sigurado talaga kapag may pumasok ditong asma o kaya bayawak, sigurado talaga naiipit siya ngayon sa loob kasi hahatak yung tali. Tapos eto na nga pala, tina-check ko nga pala kung okay pa. Wala nga pala itong pain, balak ko nga pala itong lagyan bukas ng pain para talagang pasukin siya ng bayawak. Siya nga pala sa area na to, napakaraming bayawak din dito kasi mapuno rito lalo na ngayon. Tapos ang dami pong mga sa gilid, mga kahoy mga damo-damo, sigurado marami talagang bayawak dito. At ito na nga pala, chinek ko na nga pala, hinigpitan ko nga rin pala. Maya lang tinignan ko at hinigpitan ko na, okay na, ayos na. Tapos chinek ko ulit yung tali kung okay yung pagkakabol, yun okay naman. Tapos sumili pa ako dito sa kabila, tinignan ko nga rin pala dito sa kabilang area, baka sakaling meron pa. Hindi ko lang alam kung sino naglagay na ito. Panigurado veterano rin sa panghuli ng bayawak yun, mababansagan siyang boy bayawak. At syempre tinignan ko rito, napaka masukal nga pala dito, tsaka makati yung mga damo, hirap sumuot-suot. At syempre nag-i-enjoy din ako habang hinahanap ko yung iba pa. Ayun, naglakad-lakad ako rito sa bukid na to. Marami talagang ibon dito tsaka mga bayawak. Ayun, ito nga rin pala yung area na to. Ito ang dadaan rin namin, gagawa namin kalsada. Dito nga rin pala yan sa Barangay Paliparan, Tridas, Mariñas, Cavite, bandang Victoria. Itong lugar na to, makikita nyo sa may bukid banda. At syempre naghanap-hanap pa nga ako rito sa bandang kabila. Hinanap ko rin dito, baka may mga pugad ng ibong kasi maya lang may nakikita ako lumilipad galing sa mga damuhan. Tapos tingin-tingin din ako dito sa kabila, napaka masukal dito at ang kakatin ng damo. Ayan oh. Tapos ang sarap dito siguro maglagay ng mga bitag dito sa area na to kasi mukhang maraming mga ibon dito, mga pugo at saka mga tikling. Tapos napunta nga rin pala ako dito sa may kabila, sa may bagong gawang kalsada. Tapos tinignan ko kung hanggang saan yung bagong gawang dulo, i-check ko. At syempre titignan ko rin kung hanggang saan yung dudugtungan namin, napakahaba pa pala. Tapos ito, naglakad-lakad ako dito sa bandang gilid. Maya lang pumunta ulit ako dito sa kabila, napakaganda rito, bagong kalsada. Eto na, pumunta na ako rito sa may baba. Tapos may nakita akong ilog, may hindi pala, maliit na sapa, napakalinaw ng tubig at napakatahimik dito. Ayan bukid kasi. Ayan mukhang maraming gagamba rito, sarap maghanap-hanap dito pag gabi. Yun nga lang, nakakatakot syempre, mamaya matuklaw ka rito lalo na kapag wala kang ilaw. Kasi ito, ang ganda ng pagkakagawa na ito, patong-patong na bato na walang semento, hindi sila nagkakanda hulog-hulog napakaangas Tapos ito na, pupunta ako sa pinakababa. Napakaganda kasi ron, parang gusto kong tumingin sa baba. Napakaganda ng ilog, napakalalim pa. Pag mahulog siguro ako dyan ay hindi na ako bubuhayin. Tapos ang dami nga rin palang tanim-tanim ditong saging. Ang ganda ron sa pinakababa, ang linaw ng tubig ng sapa Sigurado ako may mga dalag dyan tsaka igat.
Tapos mga maliliit na hipon. Bukid na bukid talaga siya kung titignan nyo. Ayun oh, napakalawak oh. Tapos maya maya lang biglang tumambay naman ako sa Gedli. Tinignan ko lang kung pogi pa rin ako. Sa awa ng Diyos, hindi pa rin stress, konti lang. Tapos eto, check ko yung kabila. Tingin-tingin din ako dun. Kala ko may tao, wala naman pala. Ako lang nandito, guni-guni ko lang siguro yun. Madalas kasi ako nakakatulog na hindi inaantok, na yung nakatulala minsan eh. Tapos eto, pumunta na ako dito sa kabilang gilid. Tinignan ko rin dito, parang ang daming ibon kasi rito. Tingnan ko rin yung bawat paligid, baka mamaya may makita akong bugad. Maya lang syempre parang may nakita ako. Pumunta na rin ako dito sa kabila. Tinig ko kung talagang pugad yun ng ibon. Ayun oh, ang lalim niya no. Siguro kung mahuhulog ako yan, sigurado dudulas lang ako. Maganda sana mahulog ka pa angat eh, hindi pa baba eh. Syempre masasala mo yung sarili mo at walang sakit, di ba? Tapos eto na yung tao rito, nakita ko kanina. Hindi nga ako nagkamali, pugad nga at may 3 itlog nga siya. Tinignan ko lang naman siya, hindi ko rin naman siya pinakilaman kasi mamaya hanapin siya ng mga nanay niya. Baka mamaya yung nanay niya matulig bigla pag nawala yung itlog niya. Hindi ko nga rin pala anong klaseng itlog to, kakaiba eh, parang may mga pulang-pula batik-batik. Tapos maya lang iniiwan ko na rin siya, baka mamaya balikan ng nanay niya. Nakakalungkot naman, baka umiyak yung nanay niya tapos hanapin ng itlog yung nanay nila. Tapos hinayaan ko na, pumunta na ako dito sa kabilang gilid. Ganap pa ako, baka may pugad ng ibon. Napakagandang ibon. Yun nga pala, napakaganda ng safari ito. Napakaaliwalas oh. Ayan oh. Titignan nyo, ang ganda oh. Bukid eh. Parang maliit lang sa balon. Tapos may mga tubig na umagos. Tapos umakyat na ako, baka mahulog ako. Iniisip ko yung kapakanan ko. Mas maganda na yung hindi ka nahulog sa iba. Kaysa naman sa sarili mo lang, diba? Mas masakit din, parehas masakit yan pag mahulog ka.